Bata sa nadadawit sa anomalya sa flood control projects, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ligtas sa investigasyon ng itinatag niyang Independent Commission. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ibinunyag na pinilit ni Congressman Saldico ang DA na mag-issue ng fish import allocation sa 3 kumpanyang inendorso nito. Davao City Acting Mayor Baste Duterte nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga opisyal ng gobyerno na dawit sa pag-turnover kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Mga opisyal ng DOTR pinagko-commute papuntang opisina 1 beses kada linggo para maranasan ang hirap ng mga commuter. Sa atin namang Metro News, southbound lane ng Dimasalang Bridge sa Maynila, 3 buwang hindi madaraanan ng mga motorista. Sa ating Science and Technology News, preneserbang lymph node sa labas ng katawan ginamit ng mga scientists para pang-test sa mga bakuna. Sa Lifestyle News, mga report card ni Jose Rizal sa Ateneo isusubasta. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng comedian, singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang Sana Dalawa ang Puso Ko at Pinakamagandang Lalaki. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balita ang kakaiba, isang lalaki sa Spain sinilaban ng isang cafe bar makarang hindi mabigyan ng favorite niyang mayonnaise. Ang ating po oras, 6:36 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang 50 centavos naman ang aumento sa kada litro ng diesel. May taas presyo rin na 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong oil price hike ay bunsod ng geopolitical tension na dulot ng pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar at ng drone raid ng Russia sa Poland. Samantala, acceptance ruling ng LGU sa mga proyekto ng gobyerno pinababalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magiging katuwang ng national government ang mga lokal na pamahalaan sa pagtiyak ng kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Kasabay ng pagbabalik na acceptance rule, iginiit ng Pangulo na hindi na basta-basta may dideklarang tapos ang isang proyekto hanggat walang pirma ng pagtanggap mula sa LGU. Layo nitong gawing unang quality checker ang mga mayor, gobernador at maging barangay captain para sa mga palpak na kalsada, aspalto at flood control structures. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways at iba pang kaukulang ahensya na ibalik ang nasabing sistema. Ito anya ang magsisilbing dagdag na bantay laban sa korupsyon at katiwalian habang ginagarantiyahan na kapakipakinabang at matibay ang mga proyektong pinaglalaanan ng pondo ng bayan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Ama Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Buo na ang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang mag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga flood control projects. Itinalaga ng Pangulo si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang pinuno ng ICI na dating presiding judge ng Court of Appeals at may magandang record sa kanyang karera. Makakasama ni Reyes sina Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo habang magiging special advisor naman si Baguio City Mayor Benji Magalong. Kahapon, formal nang nakapanumpa ang mga bumubuo sa ICI at agad ding nagsimula ng kanilang trabaho. Magkakaroon ng subpoena powers ang ICI na sisiyasat sa mga proyekto ng nakalipas na 10 taon batay sa ulat ng Commission on Audit. Nilinaw rin ng Pangulo na hindi kailangan ng contempt powers ang ICI dahil ito ay investigador lamang at hindi taga-usig. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang makaliligtas sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kahit pa ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez.
Mabatid na nadadawit si Romualdez at ang ilang mambabata sa alegasyon ng korupsyon sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, magiging independent at malaya sa impluwensya ng ehekutibo o anumang tanggapan ng komisyon para mapanatili ang tiwala ng publiko. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Malaki ang magiging kaibahan ng investigasyon ng ICI sa ginagawang pagsisiyasat ng Kamara at Senado dahil hindi niya papakialaman o kukumpasan ang trabaho ng komisyon at hahayaan ng mga miyembrong kumilos ng naayon sa kanilang mandato. Magiging limitado lang anya sa pagtatanong o paghingi ng updates ang kanyang relasyon sa ICI. Gate pa ng Pangulo, walang sacred cows sa kanyang kampanya laban sa katiwalian sa gobyerno, lalo na't ilang mambabatas ang nasasangkot sa korupsyon. Samantala, Senador Jinggoy Estrada handang pabuksan ang kanyang mga bank account. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Inihayag ni Senator Jinggoy Estrada na handa siyang lumagda ng waiver para buksan at maimbestigahan ang kanilang mga bank accounts. Ito ang iginit ng senador sa plenaryo matapos makaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa manifestation ni Estrada ay hindi nito naiwasang makapagsalita ng hindi maganda at magalit dahil sa mga walang batayang pahayag ng dating Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. Bukod anya sa walang basihan ay sila pa ni Senator Joel Villanueva ang na-front page sa mga balita at sila pa ang may imbestigahan at hindi ang mga kongresista. Ito anya ba'y dahil sa sikat silang mga senador kaya sa kanila na nakatutok ang issue. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And I'll put that on record. Yan ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ibinunyag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang umano'y pamimilit ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na maglaan na fish import allocation sa 3 kumpanya na inendorso nito, kabilang na ang ZC Victory Fishing Corporation. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Laurel na pinipilit sila noon na maglaan ng 3,000 container ng isda sa mga kumpanya na inendorso ng mambabatas, ngunit hindi niya ito inaprubahan. Bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. At hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Sinabi pa ni Laurel na pinipilit din sila ni Ko na mag-issue ng import permit gayong mayroon na silang sinusunod na formula. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which ito nga yung formula na lumabas and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself at kaya kong tindigan to.
Din sa pagdinig ang Trans-Pacific Journey Fishing Corporation o TPG na kinumpirma ni Laurel na pinakamalaking importer ng galunggong sa bansa. Ang naturang kumpanya ay pagmamay-ari umano ng pamilya ni Navotas Representative Toby Chanco. Nang matanong naman ni Kong Terry Dridon kung posible bang may conflict of interest sa parte ni Chanco na miyembro ng House Aquaculture o Aquaculture and Fisheries Committee, sinabi ni Laurel na wala siyang nakikitang issue dahil 60 taon na namang nasa fishing industry ang kumpanya ng pamilya ni Chanco at maganda naman anya ang performance nito. 774 Balita Ngayon. Samantala, parliamentary courtesy dapat i-waive sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing. Narito po ang report ni Grace Mariano. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi dapat pairalin ang parliamentary courtesy sa nakatakdang pagharap ngayong araw ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara. Di ni Tino hindi ngayon ang panahon para sa parliamentary courtesy dahil maraming dapat ipaliwanag ang Vice Presidente bukod sa pagdepensa sa kanyang budget sa House Appropriations Committee. Whether sa Office of the President or sa Office of the Vice President. During the hearing of briefing for the budget of the Office of the President, inilinaw po natin yon, di ba? Na lalo pa ngayon, hindi po panahon para sa parliamentary courtesy. No, Pangulo mismo sabi niya, mahiya naman kayo, o dapat mahiya lahat ng nasa gobyerno, kasama ang presidente at ang vice presidente. Ibig sabihin, kailangan handa po lahat na busisiin ang budget, handa lahat na ipagtanggol ang budget kung humaharap sa Kongreso. Una rito ay isinulong ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na mabigyan ng parliamentary courtesy si VP Sara bilang respeto sa ikalawang pinakamataas na leader ng bansa sa kanyang pagharap sa budget hearing. Ayon kay Ungab, pwede namang magbato ng mga tanong ukol sa pondo para sa tanggapan ng ikalawang Pangulo pagdating sa deliberasyon sa plenaryo. The parliamentary courtesy is only granted at the committee level. Why? The reason is we give parliamentary courtesy as a co-equal because we give respect to a co-equal or a higher position of government. Kumbaga sa layman's interpretation, it is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. At Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sinampahan ng kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang 11 opisyal ng gobyerno na dawit sa pag-turnover sa kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kabilang sa mga kinasuhan sina Interior Secretary John Vic Rimulya, Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. at dating PNP Chief Nicolas Torre III at Romel Marbil at iba pa. Saklaw ng kaso ang 8 counts ng kidnapping, 8 counts ng arbitrary detention at 2 counts ng paglabag sa rights of persons arrested. Kasama rin sa mga kaso ang paglabag sa Anti-Torture Act, Qualified Direct Assault, Expulsion, Usurpation of Judicial Functions at ilang provisions ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 2 piloto at 2 pulis pati na rin ang may-ari ng eroplano na nagdala kay dating Pangulo Duterte sa Netherlands ay naharap din sa parehong kaso. Bukod sa criminal complaints, nagsampa rin si Mayor Baste ng administrative complaints na serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, disloyalty to the Republic, oppression at conduct prejudicial to the best interest of the service laban sa mga opisyal. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng himpilan, halos 1,000 pulis Maynila ipapakalat sa September 21 kasabay ng inaasahang malawakang kilos protesta. Pulisya walang natatanggap na seryosong banta sa seguridad. Angel Garcia sa report. Nakahanda na ang Manila Police District para sa inaasahang malawakang kilos protesta
na isasagawa sa Luneta Park at iba pang bahagi ng Maynila sa darating na September 21. Sa press conference sa Campo Crame, sinabi ni MPD spokesperson Police Major Philip Inez na nasa 957 na mga pulis ay de-deploy sa mismong araw ng rally. Bukod sa Luneta Park, mahigpit ding babantayan ng mga pulis ang US Embassy, Liwasang Bonifacio, Mendiola, Espanya Boulevard, ang paligid ng Palasyo ng Malacanang, DPWH Central Office at mga lugar na may checkpoint. Iginit pa ni Ines na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad pero posible pang madagdagan ang bilang ng mga pulis depende sa sitwasyon. Regular police operation pa rin po yung ginagawa natin. Meron po tayong mga checkpoint at kumpleto po yun. Saka yun po, wala po tayong natatanggap na anumang banta. At kung meron man po, hindi po natin ito ikinikipit balikat. Pagkakaroon po agad tayo ng assessment, evaluation, titignan po natin yung level ng threat. Pero katulad po na nabanggit ko sa inyo, wala po na tayong natatanggap na anumang pong banta. Samantala, tiniyak din ng MPD na ipapatubad ang maximum tolerance upang matiyak ang kaayusan sa kaliwat kanang kilos protesta. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, ipinag-utos ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagsakay sa pampublikong transportasyon ng mga opisyal ng Department of Transportation isang beses o higit pa kada linggo papunta sa kanilang opisina simula sa September 17. Ayon kay Lopez, layon nitong maranasan at masaksihan ng personal ng mga opisyal ng DOTR ang hirap na dinaranas ng mga commuter nang sa ganun ay makagawa ng mas epektibong solusyon. Inatasan din ni Lopez ang mga opisyal na magsumite ng ulat at rekomendasyon matapos ang kanilang biyahe upang matukoy kung anong mga hakbang ang dapat gawin para mapabuti pa ang serbisyo sa transportasyon. Nauna nang nakipagsiksikan si Lopez sa bus at MRT3 kahapon ng umaga sa Commonwealth Avenue upang personal na maranasan ang sitwasyon ng mga pasahero tuwing rush hour. Samantala, isa pang balita, 40 million pesos na bawal o pinagbabawal na gamot na sabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Narito ang ulat ni Gina Mape. Inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang isang Swiss national matapos sa mahulihan ng 6,000 gramo o 6 na kilo ng bawal na droga sa kanyang bagahe. Ayon kay District Collector Alexandra Lumontad, nagkakahalaga ng 40 milyong piso ang nasabat na shabu na nakalagay sa bagahe ng dayuhang pasahero. Sinabi ni Lumontad na galing sa Abu Dhabi ang suspect na hinalang sa customs arrival area ng NAIA Terminal 3 dahil sa kahina-hinalang bagahe na nakalagay sa 4 na plastic packs ng idaan sa X-ray scanning na pinumpirma ng PIDEA K9 unit na may lamang bawal na droga ang bagahe. Ang nakumpiskang illegal drugs at nadakip na dayuhan ay nasa pangangalaga na ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang pagkakahuli ng BOC sa Swiss National ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs smuggling sa ilalim ng liderato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, mahigpit ang babala ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa international drug syndicates na hindi kailanman maaaring gawing gateway ng illegal drugs ang Pilipinas. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:53 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Pansamantalang hindi madaraanan ng mga motorista ang southbound lane ng Dimasalang Bridge sa Maynila upang bigyang daan ang pagsisimula ng malawakang pagkukumpuni ng DPWH. Sa inilabas na abiso ng Manila Public Information Office, nakasaad na sinimulan na kahapon ang malawakang rehabilitasyon at major repair sa tulay na tatagal hanggang December 15, 2025. Layo ng pagkukumpuni ng tulay na magkaroon ng mas ligtas at mas maginhawang biyahe ang mga motorista patungong A. Bonifacio Avenue, North Cemetery, Chinese General Hospital hanggang LRT Abad Santos at LRT Avenida.
Inihayag naman ang pamahalang lungsod na hindi sinara ang northbound lane ng Dimasalang Bridge kaya't patuloy pa rin itong madaraanan ng mga motoristang patungo sa Quezon City. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 12 centavos. Nasa 67 pesos and 0.2 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 53 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 23 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Advan Lotto 655 na binola kagabi September 15. 49, 46, 45, 2, 33 at 25. Kung saan walang nanalo ng 154,670,134 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 20, 9, 21, 30, 43 at 44. Kung saan walang nanalo ng 31,742,677 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para sa ating Science and Technology News, preneserbang lymph nodes na labas sa katawan o sa labas ng katawan ginamit ng mga scientists para sa pagtest sa mga bakuna. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Nagawang pahabain ng mga mananaliksik mula sa Singapore ang lifespan o buhay ng lymph node sa labas ng katawan na nagbigay daan sa kanila na pag-aralan kung paano nagre-react ang immune system sa mga bakuna at immunotherapy. Para maisagawa ito, ang mga scientists ay muling gumamit ng isang lokal na nilikha, tissue-like bioengineered hydrogel upang mapreserba ang mga lymph node ng hanggang 7 araw na nagpahintulot sa kanilang mailunsad ang mga functional study. Ang malachelin na hydrogel ay ginawa mula sa hyaluronic acid, isang water-retentive substance na natural na matatagpuan sa mga human tissue at mga likido sa balat, mga kasukasuan at mga mata, at kung wala ito ay lumalala ang lymph node sa sandaling matanggal ito mula sa supply ng dugo nito at hindi nakakaligtas sa labas ng katawan ng tao. Dati nang ginamit ang hydrogel para mapanatili ang mga kultura ng cancer tumor para sa mas mahusay na targeted drug testing sa labas ng katawan, na layong maiwasan na makatanggap ang mga cancer patient ng mga hindi kinakailangan at mamahaling gamot o pag-aaksaya ng oras sa mga therapy na nagpapatunay na hindi epektibo. Sa pag-aaral na nakalimbag sa Science Direct, isang database platform mula sa isang Dutch academic publishing company na Elsevier na dalubhasa sa scientifico, technical at medical content, ipinaliwanag ng co-author na si Prof. Fong na maaaring imapa ng mga mananaliksik kung paano nakakaapekto ang mga fragment ng lymph node sa immune response matapos nilang malantad sa mga bakunang mRNA tulad ng para sa COVID-19 virus. Ang mga lymph node ay nagsisilbing sieves o salaan para sa mga foreign substance tulad ng mga mikrobyo at naglalaman ng immune cell na tumutulong sa katawan na labanan ng impeksyon na pinakamalapit sa kanila. Sinabi ni Prof. Fong na nakapagpakita ang mga sample ng lymph node sa labas ng katawan ng malakas sa aktibidad ng immune at nakapag-produce ng mga antibodies kapag nalalantad sa tumor material at sa mRNA mula sa SARS-CoV-2 virus. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, mga report card ni Jose Rizal sa Ateneo isusubasta. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. 2 makasaysayang artifacts na konektado kay Jose Rizal ang nakatakdang isubasta sa Salcedo Auctions ngayong Setyembre. Kabilang sa mga pinakaabangang item ay ang mga perasong ipinagkaloob ng pinakamamahal na kapatid ni Rizal na si Narcisa Rizal Lopez, kasama ang report card ng Pambansang Bayani ng Pilipinas mula sa Ateneo Municipal de Manila
na may petsang September 20, 1876. Nakasulat sa Espanyol, makikita sa report card na si Rizal ay karapat-dapat sa pagkilala sa pangalawang karangalan para sa Historia Natural Class o Biology sa modernong panahon. Salungat sa mga kwentong palagi siyang nagtatapos na may pinakamataas na marka sa lahat ng kanyang mga klase. Aabot naman sa 350,000 pesos hanggang sa 400,000 pesos ang tinatayang presyo ng report card na ito ni Rizal. Nasa auction din ang Portrait of a European Gentleman, isang charcoal on paper na likhang siling ni Rizal na nagpapaalala ng kanyang artistikong hangarin na kanyang inilaan sa paglilingkod sa Philippine Revolution. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, September 16, taong 1969, isinilang sa Maynila si Jano Ronaldo Ilagan Gibbs o mas kilala ng lahat bilang si Jano Gibbs. Anak siya ng yumaong veteran actor na si Ronaldo Valdez habang isa ring aktres ang kanyang kapatid na si Melissa Gibbs. Ikinasal si Jano sa aktres na si Bing Loizaga noong January 1991 at biniyayaan sila ng dalawang anak na babae. Si Jano ay isang singer, songwriter, comedian and actor na nagsimula ang karera sa showbiz noong 1986 bilang isa sa mga miyembro ng teen variety show na That's Entertainment. Bilang aktor, ilan sa mga hindi malilimutang pelikula na kinabilangan niya ay ang Pedro Penduko movie series, Itutumbakan ng Tatay Ko at ang Kalabog and Bosyo. Habang bilang isang musician naman, ilan sa mga pinasikat na awitin ni Jano Gibbs ay ang Sana Dalawa ang Puso Ko, Ikaw Lamang, Muli at Pinakamagandang Lalaki. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Spain sinilaban ng isang cafe bar makaraang hindi mabigyan ng favorite niyang mayonnaise. Detalye po ng balitang kakaiba na yan ihatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Darlene at Kenny. Sa kulungan nga ang bagsak ng isang lalaki sa Spain makaraan itong silaban ng isang cafe bar sa Los Palacios y Villafranca sa Spain. Ay sa mga otoridad, nagtungo sa cafe bar ang lalaki at nag-order ng 2 sandwich. Matapos matanggap ang order ay tumayo ang lalaki at nanghingi sa waiter ng mayonnaise. Ngunit sinabi ng waiter na ubos na ang kanilang mayonnaise. Nagsabi muli sa isang pang waiter ang lalaki pero kalon din ang nakuha nitong kasagutan. Magkikita sa kuha ng CCTV na matapos nitong makausap ang mga waiter, lumabas ito ng cafe bar at nagtungo sa kalapit na gas station. Pagbalik ito sa cafe bar, may dala na itong isang bote ng petrol. Muli itong nagtanong sa mga waiter kung may mayonnaise pa ng favorite sauce o mano niya. Nang sumagot ang mga waiter na wala na talaga, ibinuhos nito ang ating litrong flammable fluid at saka sinindihan. Maagap namang nakakuha ang mga staff ng fire extinguishers at mabilis na napula ang apoy. Naku, yan talagang mahirap. Kaya yan maging lesson doon sa mga nagtitinda na. Kailangan available yan, ano? Hindi ba may wasa minsan nagkukulang pero as much as possible, kung meron kang mga ganyan, mga food service, available. Kasi kawawa naman ang tao nag-expect na yan ang makakakain siya, masatisfy siya, no, sa kanyang cravings, tapos wala pala. Doon naman sa lalaki, naku, kulamig ng ulo lang ang pairalin at wag naman yung abot sa puntong manununog ka na, mas malaking problema yon kaysa sa mayonnaise. Correct. Ako si Doc Justin, just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Thank you. At Kenny, bago tayo magtapos sa ating balitaan, eto muna banggatin ko ang ating mga katanungan ngayong araw po ng Martes. Pabor ba kayo sa once a week na commute ng mga DOTR officials para maunawaan ang sitwasyon ng mga mananakay? At pangalawa nating pag-uusapan, si Vice Ganda ba ang strong contender sa ngayon ni BP Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028 presidential election? So yan po ang ating mga pag-uusapan mamaya sa ating pagbabalik sa Opinion Mo, Opinion Ko. At pwede nyo na pong ipadala ang inyong mga opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, September 16, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 100 days bago ang araw ng Pasko.